Yo, what is up? Welcome to another episode of Kwento Gains. Today, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng IFBB Pro League at IFBB Federation o tinatawag din na Elite. Ano ba pagkakaiba nila? Pareho ba silang legit? At bakit nga ba sila magkahiwalay? Marami kasing nalilito dito lalo na yung mga baguhan. Kung yung mga luma nga na athletes ay nalilito pa, paano ba kaya yung mga baguhan? Konting historical background. So, dati guys, ang IFBB ay iisa lang. Ito ang International Federation of Bodybuilding and Fitness. Pero noong 2017, nagkaroon ng major split. Si Jim Manion na president ng NPC at IFBB Pro League ay humiwalay sa original na IFBB. Siya ang nagdala ng IFBB Pro League kung saan ginaganap ang Olympia. Yung naiwan, yung original na IFBB na nakabase sa Europe, naging IFBB Elite Federation. May sarili silang pro system at pinapalakad to ni Rafael Santoja. Ang IFBB Pro League nakabase yan sa US. Sila ay nag-organize ng mga pro shows tulad ng New York Pro, Pittsburgh Pro hanggang sa Mr. Olympia. Ang amateur wing nila ay ang NPC or NPC Worldwide. Samantalang ang IFBB Federation ay nakabase sa Europe. May mga amateur show sila under IFBB International at mga pro shows under IFBB Elite Pro. Kung ang biggest show ng IFBB Pro League ay ang Mr. Olympia, ang biggest show naman ng IFBB Elite ay ang IFBB Elite World Championship na kadalasan na ginaganap sa Arnold Classic Europe. Pagdating sa categories, may malaking difference lalo na sa Classic Physique at sa Men's Physique. Sa Classic Physique, sa IFBB Pro League, mas mataas ang weight cap kaya mas malalaki ang mga athletes. Sa IFBB Federation or sa IFBB Elite Pro, mas mababa ang weight cap pero mas focus sila sa classic aesthetic look. Sa Men's Physique, sa IFBB Pro League, mas rounded at muscular ang hinahanap nila. Sa IFBB Federation naman, mas athletic, hindi ganoon kalaki ang hinahanap, more on athletic build type talaga. Kapag sumali ka sa IFBB Pro League shows, ang goal is to become a pro and eventually step on the Olympia stage. Pag sa IFBB Federation ka naman, maging Elite Pro, syempre, mag-compete sa IFBB Elite World Championship sa Europe. Pareho silang may shows all over the world. Sa Pro League, ang mga amateur shows ay under NPC or NPC Worldwide. Pag nanalo ka, pwede ka makakuha ng pro card. Syempre, pwede ka na mag-compete sa mga pro shows. Sa IFBB Federation, ang amateur shows ay under IFBB International. Pag nanalo ka sa pro qualifier, pwede ka makakuha ng Elite Pro card. So ayan, hindi to about kung sino ang mas magandang federation. Parehong may pros and cons. Ang importante, alamin mo muna kung ano ang hinahanap na standard ng bawat federation at kung ano ang mas swak sa katawan at sa goals mo. And that's it for today's episode. Sana may natutunan kayo. Kung meron man, like, share, and subscribe please para naman matuwa si Ninong Meta. See you sa next vlog. Keep grinding, keep pushing, keep learning. Peace out!